Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Samantala, habang nagbabalak ng mabangis na pag-atake si Kuwatch Ang, mariin niyang ibinulalas, Crimson Demon, dahil nasa likod ko ang Snow Wolf King, sisiguraduhin kong mamamatay ka ngayon ng masaklap. Ngunit nang marinig ito, agad na nagngit-ngit si Hong Chenny, pinakawalan ng naglalagablab na bugso ng kanyang enerhiya, mariin niyang isinagot, isang sirang token lang ang hawak mo, at nangangahas ka pang magyabang sa harapan ko. Sa isang iglap, inilabas ni Kuwatch ang token na may ukit ng Wolf King, naglalabas ng maitim na demonic chi, malamig niyang winika, lumuhad ka sa harap ng tagapagligtas na ito, kasabay nito, buong puwersang pinakawalan niya ang kanyang demonic chi, diretso kay Hong Chenny, mariin pa niyang idinagdag, mula ngayon, ako na ang mamumuno sa Fire Demon Worship. Ngunit bago pa tumama, walang pag-aalinlangan si Hong Chenny na gumawa ng harang upang saluhin ang demonic chi, agad siyang nag-counter-attack, tinipon ang fire chi sa kanyang kamay, at mariing winika, kahit mga alitap-tap, nangangahas makipagkumpara sa buwan. At sa isang iglap, pinakawalan niya ang mapangwasak na apoy, malutong itong tumama kay Kuwatch Ang, dahilan mabasag ang Wolf King token at magbitak-bitak hanggang sa tuluyang masira, kasabay nito, nabasag din ang maskara ni Kuwatch Ang, at nanlaki ang kanyang mga mata sa takot at pagkagulat. Malakas siyang tumilapon sa lupa, nagdulot ng pagsabog at alikabok sa paligid, nang hamupa ang alikabok, agad na lumuhad si Kuwatch Ang sa harap ni Hong Chenny, nagmamakaawa, Panginoon, patawarin niyo ako, nilinlang lang ako ng Snow Wolf King, pakiusap, pakawalan niyo ako. Ngunit sa halip na sagutin, bumaba si Hong Chenny sa harap niya, galit na galit, mariin niyang itinuro ang kamay kay Kuwatch Ang, habang ang Vice Sect Leader ng Fire Demon Sect ay nanggagalaiti, ikaw na basura, nang ahas kang bastyusin ang Sect Leader, at naglakas loob ka pang sumipsip sa Snow Wolf King. Sa sandaling yun, mariin na winika ni Hong Chenny, ginamit mo ang pangalan ko para gumawa ng kasamaan, at naging dahilan ng pagkamatay ng mga taong sinusubukan kong iligtas. Karapat-dapat kang mamatay. At sa isang iglap, walang pag-aalinlangan na tinusok ng matutulis na enerhiya ang katawan ni Kuwatch Ang, mapasigaw siya sa matinding sakit, hanggang sa unti-unting maglaho ang liwanag sa kanyang mga mata. Sa puntong yun, nakatayo ang walang buhay na katawan ni Kuwatch Ang, balot ng matinding pagkasunog. Samantala, mula sa itaas, galit na sumigaw si Ding Shen, patay na si Kuwatch Ang, ngunit hindi ibig sabihin noon ay mabubura na ang utang na dugo ng Litang City. Nang marinig yun, bahagyang sinipat ni Hong Chenny ang hari at malamig na sumagot, at ano namang kinalaman ko sa utang na dugo ng Litang City. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang dumagundong ang kulog at kumislap ang kidlat sa kalangitan, tila ba may paparating na delubyo, napatingala si Ding Shen, nanlaki ang mga mata, at gulat na nagtanong, bakit biglang lumamig ang paligid? Bakit naging kakaiba ang panahon? Napansin din ito ng kanyang mga kawal, tumingala sila at nagtanong, anong klaseng pressure ito, mas nakakatakot pa kaysa sa demonic energy ni Red Thousand Leaves. Mula sa itaas, unti-unting lumitaw ang figure ng isang nilalang, nababalutan ng demonic chi, at di nagtagal, lumantad ang Wolf King, mabigat at mapanindak ang presensya, mariin niyang sinabi, nangangahas kang patayin ang mga tauhan ko, Hong Chenny, napakalakas ng loob mo. Samantala, malamig na tinitigan ni Hong Chenny ang Wolf King, habang pinagmamasdan niya ito, napagtanto niya, ang kakaibang aura ng Wolf King, mula ba ito sa sinaunang lahi ng demonyo? Sa panig naman ni Ding Shen, biglang nagpakita sa kanyang gilid ang partner niyang Winter Spirit Beast na White Tiger, nang makita ito ng Wolf King, nagliwanag ang kanyang mga mata sa dilaw na kulay at mariin niyang sinabi, ikaw na mababang hayop, nangangahas kang salungatin ang aking kagustuhan. Dahil dito, nagiba ang ugali ng Spirit Beast ni Ding Shen, galit itong umatungal, gulat na gulat si Ding Shen, tinanong ang Snow Leopard kung anong nangyayari sa kanya, ngunit sa di inaasahang sandali, buong puwersa itong umatake sa kanya, napahiga si Ding Shen sa lupa, habang nakapatong ang Snow Leopard sa kanyang katawan, marahang inilabas nito ang Ice Soul Crystal na kanyang pagmamayari. Agad na sumigaw ng may paghamak ang Wolf King, isang hamak na tao, karapat-dapat bang magmay-ari ng Ice Soul Immortal Crystal? Pagkatapos, inutusan niya ang Snow Leopard na ibigay ito sa kanya. Mabilis na lumipad paitaas ang Ice Soul Crystal,
walang pag-aalinlangan itong sinalo ng Wolf King. Galit na galit si Ding Shen, nagmamakaawang sumisigaw na ibalik sa kanya ang Ice Soul Crystal. Ngunit marahan itong nilamon ng Wolf King, tila ba kumakain lamang ng paboritong candy. Sa isang iglap, bumulusok ang malakas na enerhiya mula sa katawan ng Wolf King, hudyat ng pag-angat ng kanyang kapangyarihan, mariin niyang sinabi, dahil sa Ice Soul Immortal Crystal, isa na akong nilalang na walang makakatapat sa buong Kunlun Realm. Pagkatapos, buong lakas siyang nagpakawala ng nakamamatay na atake, diretsong tinarget si Hong Chenny, ngunit walang pag-aalinlangan na naghanda si Hong Chenny, gamit ang naglalagablab na apoy ng kanyang kapangyarihan upang salubungin ang paparating na atake, mariin niyang winika, talagang karapat-dapat sa reputasyon ang mga sinaunang muling nabuhay, pero akala mo ba matatalo mo ako ng ganyan lang? At sa isang iglap, buong lakas niyang sinagupa ang nagyayelong atake ng Wolf King gamit ang kanyang kasanayan, Red Lotus Karmic Fire Burning the Heavens, mariin pa niyang idinagdag, tutunawin ko ang mga yelong piraso mo. Ngunit hindi nagtagal, ang mabagsik na atake ni Hong Chenny ay unti-unting nilamon ng malamig na puwersa ng Wolf King, napakagat siya ng ngipin, nagngangalit sa galit, at mariing sumigaw, lintik, paanong ganito kalaki ang agwat namin? Samantala, lalo pang pinatindi ng Wolf King ang kanyang nagyayelong kapangyarihan, tila ba gustong tapusin ang lahat sa isang iglap, panunuya niyang wika, sumuko ka na, hindi mo ako kayang talunin, maging masunurin ka na lang at hayaang maging rebel tong yelo ang iyong katawan. Nang marinig ito, bahagyang napakunot ang noo ni Hong Chenny, bakas sa kanyang mukha ang takot at inis. Ngunit mariin niyang saad, hindi ako pwedeng matalo, hindi ko pwedeng ipahiya ang master ko. Malakas na tumawa ang Wolf King, tuwang-tuwa sa nakitang panghihina ng kalaban, panunuyang sigaw niya. Iyan na ba lahat ng kaya mo? Nangangahas ka pang magpasikat sa harapan ko? Gagawin kitang koleksyong rebel tong yelo at itatabi kita habang buhay. Biglang dumagundong ang tunog ng system ni Ye Junlin, nagbabadya ng bagong misyon, pumunta sa Litang City upang tumugon sa tawag, matapos ang sign-in, ang Taiwang Yin Tianji ay mag-a-advance tungo sa Dawang Prison Heaven. Bahagyang napangiti si Ye Junlin, malamig ang tinig, system, palala ng palala ang pagiging tamad ng sign-in system mo, hindi na nga punctual ang missions mo. Sa isang iglap, nag-teleport siya sa likuran ni Hong Chenny, handang saluhin ang mabagsik na hampas ng Wolf King, nakangiti niyang saad, Little Red, huwag kang mag-alala, habang nandito ang guru mo, walang makakasakit sa'yo. Napakunot ang noo ni Hong Chenny, malamig na nag-isip, nagpapasikat na naman ang lalaking to, ayokong may utang na loob sa kanya. Nang makita ng Wolf King ang kapangyarihan ni Ye Junlin, nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat, sigaw niya, ang aura ng Nine Heavens Immortal King, ikaw, isa ka ring sinaunang muling nabuhay. Ngunit sa halip na sumagot, sarkastikong tumugon si Ye Junlin, nangangahas ka pang banggitin ang Ancient Resurrectors, nagnanakaw ka na nga. Tumatahol ka pa parang aso, naghahanap ka talaga ng kamatayan. Sa utos ni Ye Junlin, pinakawalan ni Hong Chenny ang mapangwasak na atake, balot ng dugong enerhiya, handang tapusin ang Wolf King, ngunit buong tapang na sinalubong ito ng Wolf King gamit ang kanyang espada, sa pagpapala ng Ice Soul Immortal Crystal, kahit Immortal King kayang pabagsakin, ngayon, I've freeze ko kayong lahat. Isang mabagsik na sword slash ang kanyang pinakawalan. Ngunit nang makita ni Ye Junlin na hindi epektibo ang atake ng disipulo, malamig siyang napangiti, tumingala siya, nagwika, sakto lang, may bago akong galaw na natutunan, ikaw na hayop ang gagawin kong pang-test. At doon, sumulpot ang dambuhalang gintong kamay, Great Wilderness Prisoner's Hand, diretsyong sumugod sa Wolf King. Mula sa ibaba, nanlaki ang mga mata ni Ding Shen, naguguluhan, anong klaseng immortal technique ito? Mas nakakatakot pa ang pressure nito kaysa sa isang immortal emperor. Mabilis na nagpakawala ng sword slash ang Wolf King, ngunit walang bakas ng epekto sa gintong kamay. Halos maihi siya sa takot, sigaw, hindi, imposible ito, hawak ko ang Ice Soul Immortal Crystal, dapat wala akong katapat. Ngunit bago pa siya makaiwas, hinawakan ng dambuhalang gintong kamay ang kanyang katawan, mapasigaw siya sa sakit, habang malamig na tumitig si Ye Junlin, nagliliwanag ang mga mata sa gintong kulay, at sa walang pag-aalinlangan, dinurog ng gintong kamay ang Wolf King, sumabog ang dugo, damaloy sa dambuhalang palad ng ating bida. Samantala, agad na paluhod sa lupa ang Vice Sect Leader at mga tauhan nito, nanginginig sa takot sa harap ng nakakatakot na pangyayari,
muling lumitaw ang ice crystal at bumalik kay Ding Shen, dahilan ng kanyang ngiti na puno ng kagalakan at tuwa. Pagkatapos, buong galang na nagbigay pugay si Ding Shen kay Ye Junlin, maraming salamat sa tulong ninyo, Senior. Marahang itinaas ni Ye Junlin ang kanyang kamay, kalmado ang tinig, patay na si Ku Watchang, naparusahan na ang Wolf King, sa ngayon, pansamantala munang isasantabi ang alita ng Litang City. Agad itong sinunod ni Ding Shen, ngunit hindi niya nakalimutang binalaan si Hong Chenny, ngayon, bilang paggalang sa senior, titigil muna ako, pero hindi ko malilimutan ang utang na dugo na ito. Biglang yumanig ang paligid sa isang malakas na anunsyo, breaking news, lumitaw ang Heaven and Earth Chess Bureau sa Central Region, nagkaroon ng pagkakataon sa Sunset Mountains, at nagtipo na ang 4 na Holy Lands. Nang marinig ito ng mga tao mula sa Litang City, nabuhayan sila ng loob, sabik na lumahok, isa sa kanila ang nagsigaw, Heaven and Earth Chess Bureau, narinig kong may libreng cultivation resources doon, kasama pa ang top-grade immortal artifacts at immortal crystals, bilisan niyo o mahuhuli kayo. Samantala, sina Ye Junlin, Hong Chenny, at Ding Shen ay nanatiling nakatayo, nakatingala sa langit, mula sa itaas, nagsimulang magpakita ang mga pyesa ng chess, hudyat ng pagsisimula ng paligsahan. Bahagyang napangiti si Ye Junlin, tinig na puno ng kuryosidad, isang laro ng chess, interesante, tara, tingnan natin, agad namang sumang-ayon si Hong Chenny. Sumakay sila sa likod ni Akan upang puntahan ang Heaven and Earth Chess Bureau, habang nakatayo, marahang sinabi ni Ye Junlin, tayo na, pumunta tayo sa Sunset Mountain Range at tingnan kung gaano nga ba talaga kalakas ang Heaven and Earth Chess Game at ang 4 Holy Sons. Si Ding Shen naman ay malalim na nag-isip, nakatitig sa harapan, hindi ko palalampasin ang pagkakataong dala ng Heaven and Earth Chess Game, Red Thousand Lives, balang araw, kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, sisingilin kita sa lahat ng utang natin. Sa kabilang panig, 3 misteryosong cultivator ang dumating, nakatitig sa chessboard ng langit at lupa, ang lalaking nakasuot ng white robe ay malalim ang iniisip, tila ba matagal na niyang hinihintay ang pagbubukas ng chess game, bulong niya, ang mga bakas ng Immortal Assassination Case, maaaring nakatago sa loob ng chessboard na ito ng langit at lupa.